Bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? Ang tanong na yan, nag-umalpas sa isipan ko mula nang bumalik ako sa Barangay Tapayan. Ang hangin, humahagulgol sa pagitan ng mga kawayan, parang tilaok ng aso na tila panaghoy ng kalungkutan. Ang baho sa hangin, nagpabigat sa aking puso at nagpasingaw ng lamig sa aking katawan. Noong huling nakita ko ang lugar na ito, buhay na buhay ito, puno ng ngiti at tawanan. Ngayon, nagluluksa ang paligid. Pagkatapos ng misteryosong pagkamatay ni Tio Berto, ang huling nakakita sa nawawalang bata, nagsimula akong maghinala na mayroong hindi maipaliwanag na naninirahan dito. Ako, si Migs, isang modernong manggagamot na pilitang bumalik sa pinagmulan ko, kung saan ginagamit pa rin ni Lola Ingay ang tuyom at dasal upang labanan ang kasamaan. Ang biyahe ng bus mula sa syudad ay parang isang lumilipas na panaginip na pamilyar, ngunit kakaiba, na may mga tanawin. Ang palayan ay tila berdeng karpet sa ilalim ng laging maulap na kalangitan. Ang hangin, makapal sa amoy ng basa na lupa at usok ng kahoy, ay tila pumipilit sa akin, na nakakasakal sa paraang hindi ginagawa ng malinis na hangin ng syudad. Habang bumabagal ang bus, lumitaw ang mga pamilyar na tanda ng Tapayan, ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy, ang mga sari-sari store na may makukulay na karatula, at ang mga batang nakatingin na tumatakbo upang salubungin ang bus. Ngunit may kakaiba. Ang mga ngiti ay parang pilit, ang tawanan ay tahimik, at ang pakiramdam ng takot ay nararamdaman. Pumunta ako para sa libing ni Tio Berto. Siya ay isang simpleng tao, isang magsasaka na kilala sa kanyang malakas na tawanan at mapagbigay na puso. Ang kanyang pagkamatay ay isang sorpresa. Isang sandali, nag-aalaga siya ng kanyang palayan, pagkatapos, nawala siya, natagpo ang walang buhay sa kanyang kubo, ang kanyang mukha ay nakahilig sa isang tahimik na sigaw. Sinabi ng mga otoridad na atake sa puso, ngunit iba ang kwento ng mga taga-baryo. Nagsalita sila tungkol sa isang sakit, isang sumpa na nananamantala sa mga inosente. Ang lamay sa bahay ni Tio Berto ay isang malungkot na okasyon. Ang hangin ay makapal sa amoy ng insenso at luma na kape. Ang mga kamag-anak at kapitbahay, ang kanilang mga mukha ay kinulayan ng kalungkutan at takot, nagtitipon-tipon sa mga tahimik na grupo. Nagbigay ako ng pakikiramay kay Aling Nena, asawa ni Tio Berto. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalungkutan. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang hawak ay nakakagulat na malakas, at bumulong, "Migs, anak, may masamang dumating sa aming baryo." Nang gabing iyon, nagsimulang umungal ang mga aso. Nagsimula ito bilang isang mahinang ungol, pagkatapos ay lumawak sa isang koro ng mga malungkot na sigaw na tumagos sa gabi. Lumabas ako, ang mahalumigmig na hangin ay nakakapit sa aking balat. Ang buwan ay nakatago sa likod ng belo ng ulap, naghahatid ng mahahabang anino na sumasayaw at gumagala sa kadiliman. Noong narinig ko ito, ang kaluskos sa kawayanan, parang isang bagay na mabigat na humahatak sa mga tangkay ng kawayan. Inilawig ko ang aking mga tainga, ngunit narinig ko lamang ang hangin at ang walang humpay na pag-ungol. Ang hangin ay makapal, nakakasakal, at ang amoy ng isang bagay na mapait, isang bagay na sinusunog ang aking lalamunan, ay pumuno sa aking pandama. Amoy ng nabubulok na dahon, basa na lupa, at isang bagay na hindi ko lubos na matukoy, ngunit nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Kinabukasan, hinanap ko si Lola Ingay. Siya ang aking lola, ang albularya ng baryo. Kahit na tinanggap ko ang modernong gamot, palagi kong iginagalang ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na pagpapagaling. Nakita ko siya sa kanyang maliit na bahay kubo, napapalibutan ng mga damo, tuyong bulaklak, at iba't ibang kakaibang bagay. Ang hangin sa loob ay mabigat sa amoy ng mga halamang gamot at ang mahinang, halos hindi napapansin na amoy ng asupre. Nakaupo si Lola Ingay sa isang habi na banig, ang kanyang mukha ay naliwanagan ng malabong ilaw na nagmumula sa bintana. Siya ay mas matanda kaysa sa aking naalala. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga kulubot, ang kanyang mga mata ay madilim at maalam. Ang tuyom ay nakahiga sa kanyang kandungan, kumikinang sa kalahating ilaw.
Ang kanyang titig ay tumama sa akin at siya ay mukhang nalulungkot sa aking presensya. Migs, apo, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal sa katandaan, bumalik ka. Alam kong babalik ka. Lola, simula ko, ang aking boses ay nanghihina. Ano ang nangyayari sa tapayan? Natatakot ang mga tao. Siya ay bumuntong hininga, isang pagod na tunog na tila nagpapahayag ng kalungkutan ng buong baryo. Ang kadiliman ay bumalik, Migs. Nagugutom ang aswang. At tila nangangaso ito ng ating mga anak. Napatawa ako. Aswang. Lola, kwento lang yan. Dapat may ibang paliwanag. Umiiling siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Ang mga kwento ay kadalasang ang tanging katotohanan na mayroon ang mga tao. Migs. At ang totoo, ang kadiliman ay nanirahan sa tapayan. At nangangailangan ito ng presyo. Itinuro niya ang tuyom. Hindi ka maaaring maniwala, Migs, ngunit ang tuyom ay ang tanging bagay na maaaring magprotekta sa iyo. Ginagamit ko ang tuyom sa napakaraming taon ng aking buhay, marami na akong nakita, ngunit natatakot pa rin ako. Ang aswang ay narito na mas matagal kaysa sa atin, at mayroon itong kakayahang linlangin ang ating mga puso. Kumusta naman si Tio Berto, Lola? Sabi nila atake sa puso. Atake sa puso o isang puso na kinuha, sabi niya, ang kanyang boses ay halos bumulong. Ang aswang ay hindi laging kumukuha ng mga katawan, kumakain ito ng takot. Nag-iwan ito ng walang laman na kaluban. Noong gabing iyon, habang sinusubukan kong matulog, bumalik ang pag-ungol ng mga aso. Tiningnan ko sa bintana. Ang gabi ay sobrang dilim. Isang malakas, nakagiginhawang hangin ang dumaan sa mga kawayanan, na lumilikha ng isang nakakakilabot, halos nakakasindak na tunog. Ang baryo ay tahimik, ngunit may isang pakiramdam ng takot, na para bang may isang bagay na nagtatago sa labas ng abot ng lamplay. Nanginginig ako, ang aking siyentipikong isip ay nagsisikap na bigyan ng kahulugan kung ano ang aking nararanasan. Ngunit ang takot, ang nakagiginhawang pangunguna na hindi ako nag-iisa, ay tunay na tunay. Ang aking baryo ay hindi na ang isa na aking naalala. Ang mga makukulay na kulay ay kumupas, pinalitan ng isang tahimik na paleta ng takot at pangamba. Ang mga tao ngayon ay nagsusuot ng mga butil ng bawang sa kanilang leeg, nagtatago ng mga mutya sa ilalim ng kanilang mga unan, at nag-aatubili na lumabas pagkatapos ng 7 yen. Ang gabi ay naging isang maninila, at ang mga taga-baryo, ang kanyang maingat na biktima. Isa pang bata ang nawawala, si Lorna, ang anak ni Elias, isang lalaki na ang kasayahan ay palaging pinuno ang aming baryo. Ngayon, siya ay isang multo ng kanyang dating sarili, ang kanyang mukha ay isang maskara ng tahimik na paghihirap. Naghanap ang mga pulis, syempre, ngunit ang opisyal na ulat ay ganoon lang, isang ulat. Hindi ito isinasaalang-alang ang mahabang marka ng gasgas na natagpuan sa puno ng balete, isang buhol-buhol, sinaunang puno na sinasabing isang portal sa mundo ng espiritu. Hindi rin ito isinasaalang-alang ang pool ng dugo sa paanan ng puno, ang pulang mansa na matigas na tumanggi na kumupas. Sinubukan kong aliwin si Elias, upang mag-alok sa kanya ng makatuwirang paliwanag, isang mabangis na hayop, isang walang ingat na aksidente. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko lamang ang isang bagay, ang hindi natitinag na paniniwala na isang hindi taong kinuha ang kanyang anak na babae. Umiling lang siya, ang kanyang boses ay isang bulong lamang, hindi ito gawa ng tao. Ang investigasyon ay nakakabigo. Ang mga lokal na pulis ay hindi handa na humawak ng anumang bagay na lampas sa maliliit na pagnanakaw at mga alitan sa tahanan. Ginagamot nila ang mga kaso ng nawawalang bata ng may pagkasikhayo, na inuugnay ito sa mga kabataang tumatakas o, sa pinakamasama, kapabayaan. Ngunit hindi ko matatanggal ang pakiramdam na mayroong mas masama ang naglalaro. Ang ebidensya, banayad ngunit hindi maikakaila, ay tumutukoy sa mga supernatural. Nang gabing iyon, nakataka sa akin ang tulog. Ang takot na nagtatago sa mga anino ay nagsimulang gumapang sa aking mga panaginip. Nanaginip ako kay Lorna.
Nasa aking lumang kwarto siya, ang kwarto na tinirhan ko noong bata ako. Tanging, hindi ito ang aking kwarto, ito ay isang bahay na hindi ko nakilala. Gumagapang siya sa kisam, ang kanyang maliliit, manipis na daliri ay humahawak sa mga kahoy na sinan. Ang kanyang mga mata ay itim, walang laman na mga soket, walang anumang buhay, at ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang balat ay nakabukas sa mga buto. At habang tinitingnan ko, narinig ko ang isang awit, isang nakatatakot na himig na umalingaw-ngaw sa mga walang laman na bulwagan. Ito ay isang tinig ng isang babae, matamis at malungkot, bumubulong, "Tulog ka na, anak." Ang panaginip ay iniwan ako nabasa sa pawis, ang aking puso ay pumapalo laban sa aking mga tadyang. Umupo ako sa kama na humihingal para sa hangin. Ang hangin ay mabigat, ang katahimikan ay mapanil. Sinulyapan ko ang bintana. Ang buwan, nakatago sa likod ng makakapal na ulap, naghahatid ng nakakatakot na mga anino na sumasayaw sa silid. Ang kaluskos ng kawayan sa labas ng aking bintana ay tila tunog ng libong mga bulong, ang bawat isa ay isang pangako ng takot. Kinabukasan, sumali ako sa grupo ng paghahanap. Sinuyod namin ang mga bukid, ang maputik na daan, ang ilalim ng kagubatan. Tinatawag ang pangalan ni Lorna, ang alingawngaw ng aming mga tinig na nilamon ng katahimikan. Wala kaming natagpuan, maliban sa tumatagal na amoy ng pagkabulok at ang lumalaking pag-asa na nanirahan sa amin. Nang araw na yon, pumunta ako kay Lola Ingay. Naghahanda siya ng mga damo at binabasa ang mga orations, ang kanyang mukha ay malungkot. Ang kadiliman ay lumalakas, Migs. Kumakain ito sa takot ng mga taga-baryo. Patuloy itong lalaki hanggang sa ubusin tayo nito. Ano ang gagawin natin, Lola? Tanong ko, ang aking boses ay napilitan. Paano natin ito hihinto? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng halo ng kalungkutan at desisyon. Kailangan nating gumanap ng mga lumang ritual, Migs. Kailangan nating tawagan ang mga espiritu upang protektahan tayo. Kailangan nating labanan ang kadiliman sa liwanag. Nang gabing iyon, dumalo ako sa isang maliit na pagtitipon sa bahay ni Lola. Ang mga taga-baryo ay nagtitipon-tipon, ang kanilang mga mukha ay naliwanagan ng nagniningas na kandila. Sinimulan ni Lola Ingay ang orasyon, ang kanyang boses ay umaawit ng mga sinaunang panalangin. Nakaupo ako doon, isang nagdududa sa mundo ng paniniwala. Nagpupumilit akong pagkasunduin ang aking siyentipikong isip sa mga ritual at paniniwala ng aking mga ninuno. Ngunit habang pinapanood ko ang mga mukha ng mga tao sa paligid ko, ang takot sa kanilang mga mata, ang desperasyon sa kanilang mga boses, napagtanto ko na minsan, hindi sapat ang siyensya. Lumalakas ang pag-awit, ang hangin ay lumalakas sa amoy ng insenso. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas na pumipintig sa silid, isang pakiramdam ng takot at pag-asa. Nagsimula na ang dasal. Ang dasal ay ang tanging sandata na mayroon sila, ngunit sapat na ba ito? Hindi nagtagal, naramdaman ko ang mga talahib sa aking balat. Ang dasal tila nagkaroon nito ng bigat, isang kapangyarihan na hindi ko lubos maunawaan. Ang mga salita ni Lola Ingay ay nagtatanim ng takot sa aking puso, ngunit sa parehong oras, isang kakaibang pag-asa. Nakita ko ang pagtutok sa kanilang mga mata, ang pananalig na hindi kumukupas, at sa sandaling iyon, kahit na hindi ako naniniwala, nais kong maniwala. Pagkatapos ng dasal, nagsimula kaming maghanda. Ang kawayanan ay ginawang isang lugar ng mga sagradong ritual. Ang mga kandila ay inilagay sa buong paligid, na nagtataguyod ng isang liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Inihanda ni Lola Ingay ang mga halaman at pampalasa, ang kanilang amoy ay lumalabas at nagpuno sa hangin, isang halo ng proteksyon at pangamba. Migs, tumawag si Lola Ingay, ikaw ang kailangan namin. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Ako? Bakit ako? Ikaw ang nakaunawa sa mundo, Migs. Ang iyong isip ay matalas, ngunit ang iyong puso ay bukas. Kailangan mong sundin ang mga senyales. Kailangan mong hanapin ang landas ng aswang. Sa gabing iyon, inilaan namin ang aming sarili sa paghahanap.
Isinama kami sa mga taga-baryo, ang bawat isa ay may dalang sulo na naglalakad sa labas ng baryo. Ang buwan ay nakatago, ang kalangitan ay madilim. Ang hangin ay umihip, nagdadala ng mga bulong at pag-aalala. Nagtungo kami sa lumang puno ng balete, ang puno na kinatatakutan ng lahat. Ang mga marka ng gasgas ay malinaw na nakita sa puno, na para bang may isang bagay na nagtatangka na makatakas. Dito nagtatrabaho ang aswang, bulong ni Elias, ang kanyang boses ay tila isang hangin. Nagtipon kami sa paligid ng puno. Si Lola Ingay ay nag-utos, binabasa ang mga lumang mantra. Inilagay namin ang mga tuyom sa lupa, ang bawat isa ay nagtatrabayong proteksyon. Nagdasal kami na nagtatawag sa mga espiritu upang tulungan kami. Habang ginawa namin ang ritual, naramdaman ko ang isang pagbabago sa hangin. Ang init ay lumilitaw na lumalaki, ang katahimikan ay napunit sa isang mapanlinlang na kaluskos. At mula sa mga anino, lumitaw ito. Isang babae. Ngunit hindi isang ordinaryong babae. Ang kanyang mga mata ay itim, ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang ngipin ay matalim. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matulis, na tila-tila nagagawing isang bangungot ang aming mga takot. Nagsimula siyang tumawa, isang mapang-uyam na tunog na nagpapaalala sa akin sa aming mga takot. Migs, sabi ni Lola Ingay, kailangan mong labanan. Lumapit ako sa kanya, ang aking puso ay pumipintig. Nais kong umatras, upang tumakas, ngunit alam ko na hindi ko magagawa. Alam kong dapat kong gawin ang anumang kailangan upang protektahan ang mga taong ito. Hinarap ko ang aswang. Itinaas ko ang aking kamay na naghahanda sa paglaban. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang higit pa sa kadiliman. Nakakita ako ng kalungkutan, pagdurusa, isang walang katapusang pangungulila. At pagkatapos ay naintindihan ko. Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw, isa siyang biktima. At ito ay nadaya, tulad ng mga taga-baryo. Bakit? Tanong ko, ang aking boses ay mahina. Bakit mo ginagawa ito? Tumawa siya. Dahil nakakain ng takot. At ang iyong baryo ay puno ng takot. Hindi ka dapat tumira dito. Hindi ka dapat nagtatago sa mga anino, dahil ang iyong katawan ay hindi karapat-dapat. Sa biglang hinarangan niya ang liwanag ng kandila. Ang katahimikan ay bumagsak. Sa aking paligid, ang mga taga-baryo ay humahakbang pabalik, ang kanilang mga mata ay malawak na may takot. At pagkatapos, sinabi niya, ako ang sumpa ng gabi, ang kadiliman ng kawayanan. Ako ang pagdurusa ng mga walang magawa. Magpakita ka, pakita mo kung sino ka talaga, sabi ko. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang maglaho ang babae, at lumitaw ang isang lumang babae. Ang kanyang buhok ay kulot, ang kanyang mga mata ay nag-iyak. Ito ay ang ina ni Lorna. Nagulat ako. Ikaw. Pero bakit? Nawala ang aking anak at ipinangako sa akin na makikita ko ulit siya, sabi niya. Paano nangyari yon? Nagturo ako sa kadiliman. Pero, bakit? Upang mapanatili ang aking anak sa akin. Biglang, nagsimulang maglakad ang isang bata patungo sa amin. Ang bata ay si Lorna. Nagtataka pa rin ako kung paano yon nangyari. Ang batang babae ay yumakap sa kanyang ina habang tinatanaw niya ang paligid. Hindi ito ang kanyang katawan, hindi ito ang kanyang espiritu, sabi ko. Pero buhay siya, tugon niya. Buhay. O hindi. Ito ay isang malinaw na bitag. Ito ay walang iba kundi ang kadiliman. Hindi mo maintindihan. Lahat ng gusto ko ay ang aking anak. Hindi mo mapapanatili ang iyong anak sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagdurusa, sabi ko. Hindi mo maibabalik ang kanyang buhay, at sa halip ay magkakaroon ka ng higit na pagdurusa. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay may pagdududa. Sinabi nila magtatagumpay ako, sabi niya. Alam mo, tinatakot ka lang nila, magsasabi sila ng mga kasinungalingan, sabi ko. Ngunit ano ang gagawin ko? Ilagay mo ang kanyang kaluluwa at makikita mo ang kapayapaan.
Tumingin ako kay Lola Ingay, sininyasan niya ako. Nagpatuloy ako, muling kailangan mong buksan ang iyong puso. Kumuha ka ng espiritual na pagpapagaling mula sa isang kaluluwang nawala. Sa pagpigil niya sa puso ng kanyang anak, biglang bumalik ang kadiliman, ang pag-iyak. Nagsimulang mawala ang babae na wala sa hangin. Ang katahimikan ay bumagsak at ang batang babae, na dating si Lorna, ay bumagsak sa lupa. Ang iyong puso, dapat mo nang bitawan ang iyong anak, sabi ko. Sinimulan ng kanyang ina ang paghihirap, ngunit nagpasya siyang maging matapang. Muli niyang tiningnan ang kanyang anak. Mahal kita, pero kailangan mo nang magpahinga, sabi niya. Nagsimulang magliwanag ang batang babae, at ang kanyang kaluluwa ay lumitaw. Nagkaroon ng kapayapaan sa mga mata ng kanyang ina, at hinayaan niya siyang pumunta. Dasal, utos ko. Sinimulan ni Lola Ingay ang dasal, at bumalik ang lahat sa dati. Ang batang babae, si Lorna, ay pumunta sa langit, nakahanap ng katahimikan. Ito'y tapos na, sabi ko. Mula noon, nawala ang takot sa baryo. Sa pag-alis ng aswang, napagtanto naming lahat na ang tunay na kadiliman ay nakatira sa takot. At sa pagharap sa takot, natuklasan namin ang lakas ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga gabi ng Miyerkules ay hindi na nagdudulot ng kalungkutan, ngunit mga panahon ng pagtatagumpay. Alam namin na ang kadiliman ay laging naroroon, ngunit mayroon ding liwanag. At ang liwanag na yon, ang tapang ng pag-ibig, ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa. Ngunit, ang kwento ay hindi pa tapos. Dahil kahit na ang kadiliman ay naglaho, ang mga anino ay nanatili. Sa mga buwan na lumipas, nagsimulang may mga kakaibang pangyayari muli. Ang mga pananim ay nalalanta, ang mga hayop ay nagkakasakit, at ang mga panaginip ng mga tao ay naging mga bangungot. Ang isang bagong takot ay nagsimulang tumubo, isang takot na hindi na matutumbasan ng isang aswang, ngunit ng isang bagay na mas malalim at mas mahirap labanan. Minsan, habang naglalakad ako sa gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig. Hindi lamang ang lamig ng hangin, kundi isang lamig na tumagos sa aking buto, isang pakiramdam na ako ay minamasdan. Naramdaman ko na may isang bagay na hindi nakikita ang nagmamasid sa akin mula sa mga anino ng kawayanan. Nagsimula akong mag-imbestiga at natuklasan ko na ang problema ay nagmula sa isang malalim na pinagmulan. Ang mga lupaing sakop ng aming baryo, ang lupaing nagbibigay buhay sa amin, ay nagiging may sakit. Ang mga tubig ay nagiging mapait, ang lupa ay tumutuyo. At ang mga tao, sila ay nagkakasakit sa isang kakaibang karamdaman, isang karamdaman na hindi matutumbasan ng modernong medisina. Humingi ako ng tulong kay Lola Ingay. Alam ko na ang kanyang karunungan ay lampas pa sa mga ritual at dasal. Inilahad ko sa kanya ang aking mga natuklasan, at ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Ang mga lupain, Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ay nag-ingat ng mga alaala. At ang mga alaalang ito ay hindi laging matamis. Sinundan ko siya sa isang paglalakbay sa bundok, kung saan may isang matandang kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita ko ang mga sinaunang marka, ang mga simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit alam kong may malalim na kahulugan. Ang kuwebang ito, sabi ni Lola Ingay, ay isang portal, isang daanan sa mga lumipas. Sa loob nito, mayroong mga alaala ng mga dating naninirahan dito, mga alaalang hindi pa nila matanggap ang kanilang kapalaran. Sinimulan niyang basahin ang mga lumang awitin, at ang hangin sa kuweba ay nagsimulang gumalaw. Narinig ko ang mga bulong, mga pag-iyak, mga tinig na nagmumula sa wala. At mula sa mga anino, lumitaw ito. Isang grupo ng mga espiritu, mga kaluluwang hindi pa naghahanap ng kapayapaan. Sila ay nagdurusa, nag-aaway, at hindi alam kung paano matapos ang kanilang pagdurusa. Ang kanilang takot ay nagpaparusa sa mga lupain, at ang sakit ng mga lupain ito ay nagpaparusa sa mga tao. Kailangan mong tulungan sila, Migs, sabi ni Lola Ingay. Kailangan mong hanapin ang kanilang kapayapaan, upang ang lupa ay gumaling. Ito ay isang hamon na hindi ko inasahan. Hindi ako isang espiritista, hindi ako isang manggagamot ng mga kaluluwa.
Ngunit alam ko na kung hindi ko ito gagawin, ang baryo ay hindi makakasakop mula sa sakit. Sinimulan ko ang isang mahabang paglalakbay sa loob ng kuweba. Gamit ang aking kaalaman sa medisina, natutunan ko kung paano maintindihan ang sakit ng mga espiritu, ang kanilang mga trauma, ang kanilang mga takot. Gamit ang aking isip, naanalisa ko ang mga marka, at natuklasan ko ang mga paraan upang matulungan sila. Sa bawat espiritu na nakatagpo ko, narinig ko ang kanilang kwento, ang kanilang mga pagdurusa. Natutunan kong makinig na magbigay ng pag-asa. At sa aking bawat aksyon, binigyan ko sila ng pagkakataon na patawarin, magpatawad, at matagpuan ang kapayapaan. Ang proseso ay mahaba, mahirap. Ngunit sa bawat espiritu na nakakahanap ng kapayapaan, ang sakit ng mga lupain ay unti-unting naglalaho. Ang tubig ay nagiging matamis muli, ang lupa ay nagiging malusog, at ang mga tao ay nagsisimulang gumaling. Sa wakas, matapos ang maraming buwan, natagpuan ko ang huling espiritu. Ito ay ang pinuno ng mga espiritu, ang kaluluwang nagdadala ng pinakamalaking pasanin ng sakit. Nagdurusa siya sa isang trahedya, isang pagtataksil, isang sakit na nagpahirap sa kanya sa loob ng daan-daang taon. Hinarap ko siya, sinabi ko sa kanya na ang kanyang pagdurusa ay tapos na. Na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. Paano? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan. Kailangan mong bitawan ang sakit at magsimulang muli, sabi ko. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kuweba. At sa wakas, pinili niyang bitawan ang kanyang sakit. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbitaw, siya ay nakahanap ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang kuweba ay sumabog sa liwanag. Ang mga espiritu ay naglaho at ang sakit ay naglaho. Ang kuweba ay nagbalik sa dati, isang lugar ng tahimik na kapayapaan. Pagbalik ko sa baryo, natagpuan ko na ang mga halaman ay namumulaklak, ang mga hayop ay malakas, at ang mga tao ay nagagalak. Ang aming lupain ay muling gumaling, at ang mga tao ay muling nagkaroon ng pag-asa. Mula noon, ang mga gabi ng Miyerkules ay muli naging espesyal. Hindi lamang kami nagtitipon, ngunit gumagawa rin kami ng isang espesyal na ritual sa kuweba. Sinasabi namin na ang mga alaala ay mahalaga, ngunit dapat tayong tumingin sa hinaharap. Ang kadiliman ay palaging naroroon, ngunit ang pag-asa ay laging mas malakas. At sa tapayan, natutunan naming hindi lamang labanan ang kadiliman, kundi pagalingin din ang sakit, sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng pag-unawa sa ating mga nakaraan. Ang kwento ng tapayan ay hindi pa rin tapos, at mananatili itong buhay, sa puso ng mga taong natutong magmahal at maniwala sa kanilang sarili. Ngunit ang kwento ay hindi pa rin tapos. Dahil sa paggaling ng lupain, isang bago at hindi inaasahang hamon ang sumulpot. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang dumating ang mga estranghero sa baryo. May mga siyentipiko, mga turista, at mga negosyante. Sila ay interesado sa kuweba, sa ganda ng kalikasan, at sa mga kwento ng mga nakalipas. Sa una, masaya ang mga taga-baryo. Ang baryo ay naging kilala, at nagkaroon ng oportunidad para sa progreso. Ngunit hindi nagtagal, ang mga estranghero ay nagsimulang gumawa ng mga pagbabagong hindi tinanggap ng komunidad. Nais nilang magtayo ng mga hotel, mga resorts, at mga kalsada. Nais nilang gawing isang lugar na pangturista ang tapayan. Naramdaman ko ang pag-aalala ng mga taga-baryo. Alam ko na ang progreso ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat maging sanhi ng pagkasira ng ating mga tradisyon at ating mga lupain. Nakinig ako sa mga hinain, at alam ko na kailangan naming maging matapang upang ipagtanggol ang aming tahanan. Nakipag-usap ako kay Lola Ingay at nagkasundo kami. Kailangan nating ipagtanggol ang ating kalikasan, ang ating mga tradisyon, at ang ating paraan ng pamumuhay. Nagsimula kaming magtipon upang ipahayag ang aming mga pag-aalala. Sinabi namin sa mga estranghero na hindi namin gusto ang kanilang mga plano, na hindi namin gusto na sirain ang aming tahanan. Ngunit ang mga estranghero ay may pera, may kapangyarihan.
Hindi nila pinansin ang aming mga reklamo. Sinabi nila na kailangan namin ng progreso, na dapat naming iwanan ang aming mga lumang paraan. Naramdaman ko ang pag-asa ng mga taga-baryo. Naramdaman ko ang takot, ang galit. Ngunit alam ko na hindi kami dapat sumuko. Muli, nahanap namin ang lakas. Sa isa't isa, sa aming mga tradisyon. Nagtipon kami, nagsama-sama kami, at nagdasal kami para sa lakas. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa bahay ni Lola Engay, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Parang isang awit na hindi namin kilala. At sa aming pagtataka, lumitaw ang isang grupo ng mga espiritu, hindi tulad ng mga espiritu na aming nakita noon. Sila ay malakas, may kapangyarihan, at tila hindi handa sa pag-aaway. Anong nangyayari? Tanong ko, nagtataka. Ang mga espiritu ng kalikasan, sabi ni Lola Engay, hindi pa sila gumamit ng kanilang lakas sa pag-ingat ng kanilang lupain. Lumapit ang mga espiritu sa amin, at sinabi nila na nagpapakita sila upang tulungan kaming ipagtanggol ang aming tahanan. Pero paano? Tanong ko. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga magnanakaw, sabi ng isang espiritu. Ang mga magnanakaw ay hindi pinapayagan na sirain ang aming tahanan. Naghanda kami, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa. Ginamit namin ang aming mga kaalaman sa mga tradisyon, sa kalikasan, at sa mga espiritu upang ipagtanggol ang aming baryo. Sinimulan naming hadlangan ang mga gawaing pangkonstruksyon na naglalagay ng mga hadlang sa daan. Ginamit namin ang aming kaalaman sa mga halaman at mga hayop upang hadlangan ang mga proyekto. At gumamit kami ng aming mga espiritu para takutin ang mga dayuhan. Ang mga estranghero ay nagulat at nagalit. Hindi nila inasahan ang laban. Ngunit nagpatuloy kami, hindi sumuko. Sa huli, nagdesisyon silang umatras. Hindi nila kayang labanan ang aming pagtutol, ang aming lakas, at ang aming mga espiritu. Iniwan nila ang aming baryo at hindi na bumalik. Sa Tagayan, natuto kami na ang pag-asa ay hindi lamang sa mga dasal, sa mga ritual, kundi sa pagtatanggol sa ating mga pinahahalagahan. Natuto kami na ang lakas ay hindi lamang sa mga espiritu, kundi sa pagkakaisa, sa pagmamahal, at sa pagtatanggol sa ating tahanan. Kaya, ang mga gabi ng Miyerkules ay naging mga panahon ng pagdiriwang. Ipinagdiriwang namin ang aming pag-iisa, ang aming lakas, at ang aming pagmamahal sa aming baryo. Ngayon, alam namin na kahit anong kadiliman ang dumating, kaya naming harapin ito, basta't sama-sama kami, at basta't pinahahalagahan namin ang bawat sandali. Kaya, ang kwento ng Tapayan ay patuloy na nagsusulong, at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. At sa aming puso, alam namin na ang aming baryo, ang aming tahanan, ay mananatiling ligtas, basta't magkakasama tayo, at laging lalaban para sa atin. Subalit ang kwento ay tila hindi pa rin matapos. Sapagkat sa paglipas ng panahon, lumaki ang baryo. Dumami ang mga tao, dumami ang mga bahay, at dumami rin ang mga pagbabago. Ang mga lumang tradisyon ay unti-unting naglalaho, ang mga bagong ideya ay nagsisimulang lumitaw, at ang mga henerasyon ay nagkakaiba sa pananaw. Naramdaman ko ang pag-aalala. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang magtalo, ang mga bagong henerasyon ay tila hindi na pinapahalagahan ang mga lumang paraan. Ang mga kwento ng aswang, ang mga ritual ni Lola Engay, ang mga dasal sa kuweba, lahat ay tila lumulubog sa limot. Naramdaman ko ang lungkot, ang pagkalito. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga pagbabagong ito. Nais kong panatilihin ang mga lumang tradisyon, ngunit alam ko na hindi ko mapipigilan ang pag-unlad. Humingi ako ng tulong kay Lola Engay. Siya na ang aking gabay sa maraming panahon, at alam ko na mayroong karunungan siya sa mga ganitong bagay. Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot, ang buhay ay parating nagbabago. Hindi natin mapipigilan ang pag-ikot ng mundo. Ngunit kailangan nating hanapin ang balanse. Sinundan ko siya sa isang paglalakbay sa isang liblib na lugar, kung saan may isang lumang puno. Sa ilalim ng puno, nakita ko ang mga sinaunang marka, ang mga simbolo na nagpapaalala sa mga nakaraang henerasyon. Ang punong ito, sabi niya, ay simbolo ng buhay.
Ang mga ugat ay ang ating mga tradisyon, ang katawan ay ang ating kasalukuyan, at ang mga sanga ay ang ating kinabukasan. Kailangan nating alagaan ang lahat ng ito. Nagsimula kaming magtipon muli sa puno. Tinawag namin ang mga taga-baryo, ang matanda at bata, upang talakayin ang hinaharap ng tapayan. Mahirap ang mga pag-uusap. May mga argumento, may mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa huli, natagpuan namin ang isang bagay na nagbubuklod sa amin, ang pagmamahal sa aming tahanan. Ipinahayag ng mga bata ang kanilang mga ideya. Nais nilang magkaroon ng modernong edukasyon, ng mga oportunidad sa trabaho, at ng koneksyon sa mundo. Ipinahayag ng mga matatanda ang kanilang mga pag-aalala. Nais nilang panatilihin ang mga tradisyon, ang mga pagpapahalaga, at ang paraan ng pamumuhay na lumaki sila. At pagkatapos, sinubukan naming hanapin ang paraan upang pagsamahin ang lahat ng ito. Nagsimula kaming magturo sa mga bata tungkol sa mga tradisyon, tungkol sa mga kwento ng aswang, tungkol sa mga ritual. Sinubukan naming ipaliwanag ang kahalagahan ng aming mga nakaraang henerasyon at ang kanilang mga sakripisyo. Nagsimula kaming magbukas ng mga negosyo, mga kumpanya na nagbibigay ng trabaho, ngunit hindi sinisira ang kalikasan. Nagsimula kaming gumamit ng mga teknolohiya, ngunit pinanatili naming buhay ang aming mga tradisyon. Ang proseso ay mahaba, mahirap. Ngunit sa bawat tagumpay, natutunan namin ang isang bagay. Ang pag-unlad ay hindi nangangahulugan ng pag-iwan sa nakaraan. Ang pag-unlad ay nangangahulugan ng paggamit ng ating nakaraan upang harapin ang kinabukasan. Sa huli, natagpuan namin ang balanse. Ang mga bata ay natutong mahalin ang mga tradisyon, ang mga matatanda ay natutong tanggapin ang mga pagbabago, at ang tapayan ay naging isang lugar kung saan ang nakaraan at ang hinaharap ay nagsama-sama. Kaya, ang mga gabi ng Miyerkules ay naging mga panahon ng pagdiriwang at pag-aaral. Nagtitipon kami, nagkukwento, nagtuturo, at nagtataguyod ng pag-unlad. Nalaman namin na ang kadiliman ay hindi lamang nasa mga aswang, kundi nasa kawalan ng pag-asa, sa kakulangan ng pag-unawa. Ngunit ang pag-asa, ang pagmamahal, at ang pagkakaisa ay palaging may kakayahang talunin ito. At sa tapayan, patuloy naming ginagawa ang aming kwento, ang aming buhay, at ang aming kinabukasan. At ang kwento, tila ba, ay hindi pa rin natatapos. Sapagkat sa paglipas ng panahon, ang tapayan ay patuloy na nagbabago, nagiging isang lugar na may iba't ibang kulay, iba't ibang pananaw, at iba't ibang hamon. Dumating ang mga panahong ang teknolohiya ay umabot sa aming baryo, ang internet ay naging bahagi ng aming buhay, at ang mundo ay tila mas maliit. Ang mga bata ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang kultura, ang mga ideya ay nagpalitan, at ang mga pagbabago ay nagtuloy. Naramdaman ko ang saya sa mga bagong oportunidad, at ang takot sa mga bagong panganib. Ang mga tradisyon ay nagpapatuloy, ngunit ang mga ito ay nagiging mas komplikado. Ang mga kwento ng aswang ay nananatili, ngunit ang mga ito ay nahahaluan ng mga modernong kwento, ng mga kwento ng internet, ng mga kwento na nagmumula sa buong mundo. Nakipag-usap ako kay Lola Ingay upang maunawaan ang mga bagong hamong ito. Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay payapa, ang mundo ay palaging nagbabago. Ngunit ang puso ng tao, ang pagmamahal, ang pag-asa, ay mananatiling pareho. Sinundan ko siya sa isang paglalakbay sa isang lugar na nakatago sa aming baryo, isang lugar kung saan may isang sinaunang bukal. Ang bukal na ito, sabi niya, ay simbolo ng ating pagkatao. Dito nagmumula ang ating lakas, ang ating pagmamahal, ang ating pag-asa. Dito tayo dapat magbalik upang palakasin ang ating puso. Nagsimula kaming magtipon sa bukal, hindi lamang para sa mga ritual, kundi para sa pag-uusap, para sa pagbabahagi ng mga karanasan, para sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Tinuruan namin ang bawat isa, ang bata at ang matanda, tungkol sa mundo, tungkol sa teknolohiya, tungkol sa mga kwento na nakarating sa amin. Ang mga bata ay nagbahagi ng kanilang mga ideya, ang kanilang mga pangarap. Nais nilang magkaroon ng isang mundo na walang hangganan, isang mundo na konektado, isang mundo kung saan lahat ay pantay-pantay.
Ang mga matatanda ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan, ang kanilang mga kaalaman. Nais nilang panatilihin ang mga tradisyon, ang mga pagpapahalaga, at ang paraan ng pamumuhay na lumaki sila, ngunit handa silang matuto ng mga bagong bagay. At sa mga pag-uusap na ito, natagpuan namin ang isang bagong lakas, isang bagong pag-asa. Natuto kaming tanggapin ang mga pagbabago, na gamitin ang mga ito upang palakasin ang aming komunidad. Nagsimula kaming gumawa ng mga proyekto. Gumawa kami ng mga website, ng mga social media account, kung saan nagbahagi kami ng aming mga kwento, ng aming kultura, at ng aming mga tradisyon. Gumawa kami ng mga api na nagtuturo sa mga tao tungkol sa aming lengguwahe, tungkol sa aming kasaysayan, at tungkol sa aming mga ritual. Nagsimula kaming makipag-ugnayan sa mga tao mula sa buong mundo. Natutunan naming magbahagi ng aming mga kwento upang matulungan ang iba, upang lumikha ng isang mundo na mas mabuti. Ang proseso ay muli mahirap. Ngunit sa bawat tagumpay, natutunan namin na ang teknolohiya ay maaaring maging isang paraan upang maipahayag ang aming kwento, upang mapalakas ang aming komunidad, at upang lumikha ng isang mas magandang mundo. At sa paglipas ng panahon, ang Tapayan ay naging isang lugar na kung saan ang lumang kwento ay nagtagpo sa mga bagong kwento. Ang mga kwento ng aswang ay sinamahan ng mga kwento ng internet, ng mga kwento ng buong mundo. Ang mga ritual ni Lola Ingay ay nakasama ng mga modernong pagdiriwang. At sa mga gabi ng Miyerkules, nagtipon kami, hindi lamang para sa mga tradisyon, kundi para sa pag-aaral, para sa pagbabahagi, para sa paglikha ng isang mundo na mas mahusay. Sa Tapayan, natutunan namin na ang pag-asa ay hindi lamang sa mga dasal, sa mga ritual, kundi sa pag-aaral, sa pagkakaisa, sa pagtanggap ng mga pagbabago. Natutunan namin na ang kadiliman ay palaging naroroon, ngunit ang pag-ibig, ang pag-asa, at ang kakayahan ng ating komunidad ay laging mas malakas kaysa rito. At sa Tapayan, ang kwento ay hindi pa tapos. At sa bawat araw, patuloy naming isinusulat ang mga bagong pahina, ang mga bagong kabanata, upang lumikha ng isang mundo na mas mabuti para sa lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang unang tanong na nagdala sa akin pabalik sa Tapayan ay nanatili. Bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? Ang tanong na ito, na nagsimula bilang isang misteryo, ay naging isang paalala. Isang paalala na ang kadiliman ay palaging naroroon, na kahit sa modernong panahon, sa gitna ng teknolohiya at pag-unlad, ang mga lumang takot ay maaaring bumalik. Ngayon, ang mga bata ay hindi na nawawala sa pisikal. Ngunit ang mga ito ay nawawala sa ibang paraan. Sila ay nawawala sa mundo ng internet, sa mundo ng social media, sa mundo ng mga laro. Nawawala sila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga pangarap. Naramdaman ko ang pag-aalala. Alam ko na ang internet ay maaaring maging isang magandang lugar, ngunit alam ko rin na ito ay maaaring maging mapanganib. Alam ko na ang mga bata ay maaaring mawala sa mga ito, na maaari nilang kalimutan kung sino sila, kung saan sila nagmula. Nagsimula akong mag-imbestiga. Sinubukan kong malaman kung ano ang nangyayari sa mga bata, kung ano ang kanilang nararanasan. Natuklasan ko ang mga bagong panganib. May mga online predator, mga taong naghahanap ng mga biktima sa internet. May mga fake news, mga kwento na hindi totoo, ngunit nagiging sanhi ng takot at pagkalito. May mga hamon, mga laro na mapanganib, na nagiging sanhi ng kamatayan. Naramdaman ko ang takot, ang galit. Hindi ko hahayaan na mawala ang aking mga bata sa mga ganitong panganib. Nakipag-usap ako kay Lola Ingay. Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay may diin, ang kadiliman ay nagbabago. Ngunit ang mga armas upang labanan ito ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang pag-asa, ang mga ito ang mga susi. Nagsimula kaming gumawa ng isang plano. Nagsimula kaming turuan ang mga bata tungkol sa mga panganib ng internet. Tinuruan namin sila kung paano protektahan ang kanilang mga sarili, kung paano iwasan ang mga predator, kung paano kilalanin ang mga fake news.
Nagsimula kaming lumikha ng mga ligtas na lugar sa internet. Gumawa kami ng mga website, ng mga social media account, kung saan maaari silang magbahagi ng kanilang mga kwento, ng kanilang mga ideya, ng kanilang mga pangarap. Nagsimula kaming magturo sa mga magulang. Tinuruan namin sila kung paano subaybayan ang kanilang mga anak, kung paano makipag-usap sa kanila tungkol sa mga panganib, kung paano suportahan sila. Ang proseso ay mahirap. Ngunit sa bawat tagumpay, natutunan namin na ang pagmamahal, ang pag-aalaga, at ang pag-asa ay maaaring maging armas upang labanan ang kadiliman. At sa mga gabi ng Miyerkules, nagtipon kami. Ngayon, hindi lamang kami nagbabahagi ng mga kwento ng mga aswang, kundi pati na rin ng mga kwento ng internet, ng mga kwento ng mga panganib, at ng mga kwento ng pag-asa. Nagsimula kaming magdasal para sa aming mga anak, para sa kanilang kaligtasan. Nagsimula kaming magdasal para sa isang mundo na mas mabuti, isang mundo na mas ligtas. Sa Tapayan, natutunan namin na ang kadiliman ay palaging naroroon, ngunit ang pag-ibig, ang pag-aalaga, at ang pag-asa ay palaging mas malakas kaysa rito. At sa bawat gabi ng Miyerkules, sinasabi naming muli, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? At ang sagot ay palaging pareho. Ang mga bata ay hindi nawawala. Sila ay protektado, mahal, at puno ng pag-asa. Sila ay bahagi ng isang komunidad na may lakas at tapang, na hindi natatakot sa anumang kadiliman. Ang kwento ng Tapayan ay hindi kailanman magtatapos, sapagkat sa bawat henerasyon, laging may mga bagong hamon, bagong panganib, at mga bagong kwento upang ikwento. Ngunit sa Tapayan, sa aming mga puso, alam namin na ang pag-ibig, pag-asa, at pagkakaisa ay laging mananaig. At ang kwento, sa kabila ng lahat, ay tila patuloy na naglalahad ng bagong mga kabanata. Sapagkat ang buhay, tulad ng gabi ng Miyerkules, ay hindi kailanman tumitigil sa pagbabago. Sa paglipas ng mga taon, ang Tapayan ay lumago, naging isang lugar na may mas malawak na saklaw, mas maraming tao, at mas maraming pananaw. Ang mga dating hamon ay tila nalampasan, ngunit ang mga bagong panganib ay laging nagtatago sa mga anino. Ngayon, hindi lamang ang mga bata ang ating pinoprotektahan, kundi pati na rin ang ating kalikasan, ang ating kultura, at ang ating kinabukasan. Naging isang komunidad na may mas malawak na pananaw, na handa sa pagharap sa mga bagong realidad. Naramdaman ko ang pag-aalala. Ang mundo ay patuloy na nagbabago, at ang mga panganib ay patuloy na lumalaki. Ngunit alam ko na hindi tayo maaaring sumuko. Nakipag-usap ako kay Lola Engay. Siya na ang aking gabay sa maraming panahon, at alam ko na ang kanyang karunungan ay laging magbibigay sa akin ng lakas. Megs, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng karunungan, ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ngunit ang ating puso, ang ating pag-ibig, at ang ating pananampalataya, ang mga ito ay dapat manatiling matibay. Sinundan ko siya sa isang lihim na lugar, isang lugar na hindi pa namin nadiskubre sa aming baryo. Ito ay isang silid na kung saan ay puno ng mga bagay, mga artefact, at mga simbolo na naglalaman ng mga kwento ng aming mga ninuno. Ang silid na ito, sabi niya, ay ang puso ng ating mga tradisyon. Dito natin matutuklasan ang mga lihim na kayamanan ng ating mga ninuno at ang mga susi sa ating kinabukasan. Sinimulan naming dalugarin ang silid. Nagbasa kami ng mga lumang manuskrito, pinag-aralan ang mga simbolo, at naghanap ng mga sagot sa aming mga tanong. Natuklasan namin na ang aming mga ninuno ay nagkaroon ng maraming kaalaman, maraming tapang, at maraming pagmamahal. Natagpuan namin ang mga kwento ng pag-asa, ng pakikibaka, at ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga kwento, nalaman namin na ang mga panganib na ating kinakaharap ngayon ay hindi bago. Ang mga tao ay laging nakikipaglaban sa kadiliman, sa takot, at sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga tao ay laging nagtatagumpay. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga tradisyon, nalaman namin kung paano gamitin ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang pagkakaisa upang harapin ang mga hamon ng buhay. Nagsimula kaming magbahagi ng aming natutunan sa iba.
Tinuruan namin ang mga bata, tinuruan namin ang mga matatanda. Sinimulan naming ipagdiwang ang aming mga tradisyon upang ipaalala sa atin kung sino tayo at kung saan tayo nagmula. Muli, ang mga gabi ng Miyerkules ay naging mga panahon ng pag-aaral, ng pagkakaisa at ng pag-asa. Nagtitipon kami, nagbabasa kami ng mga kwento, at nagbabahagi kami ng aming mga karanasan. Ngayon, hindi lamang namin pinoprotektahan ang aming mga anak, kundi pati na rin ang aming kultura, ang aming kalikasan, at ang aming kinabukasan. Sa Tapayan, natutunan namin na ang kadiliman ay palaging naroroon, ngunit ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang pagkakaisa ay laging mas malakas. At sa bawat gabi ng Miyerkules, sinasabi naming muli, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? At ang sagot? Ang mga bata ay hindi na nawawala. Sila ay ligtas, minamahal, at laging may pag-asa. Sila ay bahagi ng isang komunidad na may lakas at tapang, na handang harapin ang anumang hamon. At ang kwento ng Tapayan ay hindi kailanman magtatapos. Sapagkat ang Tapayan ay ang ating tahanan, at ang pag-ibig, pag-asa, at pagkakaisa ay ang mga bituin na gumagabay sa atin sa bawat gabi ng Miyerkules at sa bawat sandali ng buhay. At sa bawat pahina ng ating kwento, patuloy nating isusulat ang ating pagmamahal, ating pag-asa, at ang lakas ng Tapayan. Ngunit, kahit na ang kwento ay patuloy na umuunlad, may isang huling hamon na tila naghihintay sa amin. Isang hamon na hindi lamang tumutukoy sa mga panganib sa labas, kundi sa mga panganib sa loob. Sa paglipas ng mga taon, ang Tapayan ay naging isang simbolo ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng pagmamahal. Ngunit sa paglaki ng aming komunidad, nagsimulang lumitaw ang mga pag-aalinlangan, ang mga hidwaan, at ang mga hidwaan. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, mag-alinlangan, at mag-away. Ang mga lumang pagtitiwala ay nagsimulang maglaho, at ang mga bagong hidwaan ay nagsimulang lumitaw. Naramdaman ko ang pag-aalala. Ang pagkakaisa ang siyang nagbigay lakas sa amin sa lahat ng aming mga laban. Paano kung ang aming pagkakaisa ay masira? Paano kung ang Tapayan ay maging isang lugar ng gulo at hidwaan? Nakipag-usap ako kay Lola Engay, ang aking matalik na kaibigan, at ang aking gabay sa buhay. Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay may halong kalungkutan at pag-asa. Ang kadiliman ay hindi lamang nasa mga aswang o sa mga panganib sa labas. Ang tunay na kadiliman ay nasa ating mga puso, sa ating mga pag-aalinlangan, at sa ating mga hidwaan. Sinundan ko siya sa isang lugar na malayo sa aming baryo, sa isang lugar na sagrado sa aming mga ninuno. Dito, sa ilalim ng isang lumang puno, may isang lumang templo. Ang templong ito, sabi niya, ay simbolo ng ating mga puso, ng ating mga isipan, at ng ating mga kaluluwa. Dito tayo dapat maghanap ng kapayapaan, ng pagkakaisa, at ng pag-unawa. Sinimulan naming linisin ang templo. Pinagkaisa namin ang mga taga-baryo, at hiniling sa kanila na dumalo, anuman ang kanilang paniniwala. Nagsimula kaming mag-usap. Ibinahagi namin ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, at ang aming mga hinaing. Mahirap ang mga pag-uusap. May mga sigawan, may mga luha, may mga hidwaan. Ngunit sa huli, natagpuan namin ang isang bagay na nagbigay sa amin ng lakas, ang aming pagmamahal sa Tapayan. Nagsimula kaming maghanap ng mga paraan upang malampasan ang aming mga hidwaan. Tinuruan namin ang bawat isa na makinig, na maunawaan, at na magpatawad. Nagsimula kaming magbigay ng importansya sa bawat isa. Ibinahagi namin ang aming mga kwento, ang aming mga karanasan, at ang aming mga paniniwala. Muli, ang mga gabi ng Miyerkules ay naging mga panahon ng pag-aaral, ng pagkakaisa, at ng pag-asa. Hindi lamang kami nagtitipon, kundi nagsisikap din kaming maunawaan ang bawat isa. Sa wakas, natagpuan namin ang kapayapaan. Ang mga hidwaan ay natapos, ang mga pag-aalinlangan ay nawala, at ang Tapayan ay muling naging isang lugar ng pagmamahal, ng pagkakaisa, at ng pag-asa. At sa bawat gabi ng Miyerkules, sinasabi naming muli, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin?
Ang sagot ay pareho pa rin, ang mga bata ay hindi nawawala. Sila ay ligtas, minamahal, at laging may pag-asa. Sila ay bahagi ng isang komunidad na may lakas, tapang, at pagkakaisa. Ngunit ngayon, ang sagot ay may dagdag na kahulugan. Ang mga bata ay hindi lamang ligtas mula sa mga panganib sa labas. Sila ay ligtas mula sa mga panganib sa loob. Sila ay lumalaki sa isang lugar kung saan ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang pagkakaisa ay laging nananaig. At ang kwento ng tapayan, hindi pa rin ito tapos. Dahil ang buhay ay laging nagbabago at ang mga hamon ay laging darating. Ngunit sa tapayan, alam namin na mayroon kaming lakas, mayroon kaming pag-asa, at mayroon kaming pagmamahal na magpapatuloy sa amin sa lahat ng mga gabi ng Miyerkules at sa bawat sandali ng buhay. Sa pagdaan ng mga taon, naging isang lugar na kilala ang tapayan. Ang aming kwento ay kumalat sa buong mundo, at ang mga tao ay dumadayo upang makita kung paano kami nakaligtas sa mga hamon, kung paano kami nanatiling matatag. Ang mga bisita ay dumating, nag-aral, at nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Nagdulot ito ng bagong mga ideya, ng mga bagong pag-asa, ngunit nagdulot din ito ng mga bagong panganib. Ang tapayan ay tila naging isang lugar na interesado sa mga mapagsamantala, sa mga nais lamang kumita sa aming kwento. Naramdaman ko ang pangangamba, ang pag-aalala. Muli, hinanap ko ang karunungan ni Lola Engay. Migs, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa, ang pag-ibig ay dapat nating protektahan. Ang ating mga tradisyon, dapat nating panatilihin ligtas. Kaya, naghanda kami. Naging mas maingat kami sa pagbabahagi ng aming mga kwento sa mga taong hindi namin kilala. Nagkaroon kami ng mga bagong bantay, mga taong handang ipagtanggol ang aming komunidad. At sa bawat gabi ng Miyerkules, nagtipon kami. Nagdiriwang kami, nagpapasalamat kami. Pinag-uusapan namin ang mga bagong panganib at naghahanap kami ng mga paraan upang malampasan ang mga ito. Itinuro namin sa mga bata kung paano pumili ng kanilang mga kaibigan. Itinuro namin sa kanila kung paano maging mapanuri, kung paano hindi magtiwala sa lahat ng kanilang nakikita at naririnig. At habang patuloy kaming lumalaban, patuloy din kaming umuunlad. Sa bawat gabi ng Miyerkules, sinasabi namin muli, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? At ngayon, ang sagot ay mas malalim kaysa kailanman. Hindi lamang ang mga bata ay ligtas mula sa mga panganib sa labas. Sila ay ligtas mula sa mga panganib sa loob. Sila ay lumalaki sa isang komunidad na may lakas, tapang, at pagkakaisa, na patuloy na nagbabago at patuloy na natututo. Ang kwento ng tapayan ay hindi kailanman magtatapos. Ito ay magpapatuloy sa bawat henerasyon, sa bawat gabi ng Miyerkules, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay. Dahil sa tapayan, natutunan namin na ang pag-ibig ay hindi lamang isang salita, kundi isang aksyon. Ito ay isang lakas na maaaring magdala sa amin sa lahat ng mga kadiliman. Ito ay ang aming gabay, ang aming sandata, at ang aming pinakamalaking kayamanan. At ang aming kwento ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong nagmamahal, na nag-iisa, at na laging lumalaban para sa isa't isa. At habang patuloy na gumagapang ang mga taon, napagtanto ko na ang kwento ng tapayan ay hindi lamang kwento ng isang baryo. Ito ay kwento ng sangkatauhan. Ito ay kwento ng laban sa kadiliman, ng pag-asa, at ng pagmamahal. Hindi na lamang ang mga bata ang aming pinoprotektahan, kundi ang lahat ng nasa amin, ang aming kalikasan, ang aming kultura, ang aming puso. At ang bawat gabi ng Miyerkules ay naging isang pagtitipon, isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kalaki ang kadiliman, ang pag-ibig at pagkakaisa ay laging mananaig. Nakita ko si Lola Engay sa kanyang pagtanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin ng karunungan at pag-asa. Migs, sabi niya, habang hawak niya ang aking kamay, ang kwento ng tapayan ay hindi lamang sa atin. Ito ay kwento ng lahat. Ito ay isang kwento ng pag-asa para sa lahat. At sa bawat pagdating ng Miyerkules, tinatanong namin ang ating mga sarili, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin?
At ang sagot? Hindi na lamang simpleng wala na silang nawawala. Ang mga bata ay hindi lamang ligtas. Sila ay mahal, kinikilala, at pinahahalagahan. Sila ay bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan, na handang harapin ang anumang hamon. Ang kwento ng tapayan ay buhay pa rin. Ito ay magpapatuloy sa bawat henerasyon, sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. Sapagkat sa tapayan, nalaman namin na ang pag-ibig, pagkakaisa, at pag-asa ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay ating mga armas, ating kalasag, at ating pinakamalaking kayamanan. At sa bawat paglubog ng araw sa Miyerkules, alam namin kahit gaano katagal, kahit gaano kadilim, ang ating kwento, ang kwento ng tapayan, ay hindi kailanman magtatapos. Sapagkat ang pag-ibig, pagkakaisa, at pag-asa ay hindi kailanman mawawala.